So mga sangkay, meron pong video ngayon mula po sa Rappler, ang kalat na kalat na. Naku po, ito po ay patungkol kay dating Speaker Romualdez. Ano kaya ang sikreto o ano ang kanilang pinasabog mga sangkay sa video na ito? Pag-usapan po natin. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. At ayun nga po mga sangkay, meron po tayong balita tungkol po dito sa isang video na kumakalat, no? Patungkol po ito kay Romualdez. At mukhang marami po mga malalaking impormasyon ang ikinalat ngayon, inalabas mga sangkay nitong Rappler. Eh nako, baka magulat tayo actually mga sangkay. Hindi ko pa napanood masyado ito. So sabay-sabay po natin ngayon panunuorin kung ano man ang nilalaman ng video na ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay mga sangkay, eto nga po ang balita tungkol dyan. Ito po yung video ngayon na viral sa social media. Ang dami pong nakapanood na mga sangkay na mga kababayan po natin. So, ito po yung kumakalat na ginawa po nitong Rappler. Former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain na estimated to be worth at least 445 million pesos. So, paano namin na-connect kay Romualdez itong mansyon sa Sotogrande na sobrang sosyal na community? Grabe. Ako si Judes Gavilan, lead editorial researcher na Rappler. Grabe, no? O, sige, tingnan natin. Ang tawag dito, nota simple. Sinasabi dito kung sino ang may-ari ng isang property sa Spain. Dito, makikitang binili ang mansyon noong January 2024 ng isang kumpanyang nagangalang Cecil Property. Okay, ito po Cecil Property. Itong Cecil Property, binuo just days bago binili yung mansyon. Red flag daw yan, sabi ng legal experts. Kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. At may clues mismo sa registration papers nito. Dalawang pangalan kasi doon ang posibleng konektado kay Romualdez. Doon muna tayo sa isa. Ang Bravos Holdings na based sa Pilipinas. Ayon sa papeles nito sa Securities and Exchange Commission, si Attorney Jose Raulito Paras ang sole incorporator nito. Isa siyang malapit na business associate ni Romualdez. Magka-brand sila sa Upsilon Sigma Phi. Dati rin siyang nasa board of directors ng Benguet Corporation ng pamilyang Romualdez. Magkapareho pa nga ang address ng Bravos sa address ng law firm ni Paras, na may mga top officials na dati ring business associates ni Romualdez. Pero hindi lang yan ang connection. May isa pa akong pangalang nakita. Si Jonathan Jaya Sudir, nakalista na shareholder ng Cecil Property. Anak siya ni Jaya Sudir, isang Malaysian businessman na malapit kay Romualdez. Medyo sketchy ang background ni Jaya Sudir sa Asia, pero paano siya connected kay Romualdez? Siya raw ang nag-imbita kay Romualdez na manood ng F1 event sa Singapore. Ang asawa ni Jaya Sudir, si Cristal Jacinto. She owns Contis and Wendy's sa Pilipinas. Present siya sa lahat ng State of the Nation address ni President Marcos since 2022. In case you miss it, magpinsang buo si Marcos at Romualdez. Pero back to Cristal Jacinto. Present din siya noong presidential inauguration. Palagi ring present si Romualdez sa mga grand opening ng businesses ni Cristal Jacinto. Pumunta pa nga siya at least once sa birthday party ni Cristal. May mga nagsasabi na wala naman sa mga dokumento ang pangalan ni Romualdez. Pero enough to raise questions about the property transaction ang lumalabas na network ng mga tao. Hindi kasi to first time. May isa pang property si Romualdez sa US naman na inilipat niya sa isang kumpanya na headed by another Upsilon broad. Kung titignan natin yung trend, baka nga marami pang ibang property na konektado kay Romualdez. So, email us at investigative@rappler.com para... Grabe, no? So, ang
strategy pala, mga sangkay, parang maraming tao ang ginagamit, no? Pero yung pinaka may-ari sa mga dambuhala, mga property, mga sangkay, alam nyo na kung sino, no? May mga taong, mga negosyante din, ibig sabihin, mayayaman din itong mga taong ito, na siyang panakipbutas daw, mga sangkay. Panoorin ulit natin para mas maintindihan po natin. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain Okay, sa Spain, na estimated to be worth at least 445 million 445 million pesos na tumataginting. pesos. Pero malala pa rin, mga sangkay, yung ni Zaldico, no? Yung kay Zaldico, matindi talaga eh. Mga luxury na mga sasakyang panghimpapawid. Talaga nga namang bilyon na po yung mga sangkay, yung halaga eh. So, paano namin na-connect kay Romualdez tong mansyon sa Sotogrande Ayan na, mga sangkay. na sobrang sosyal na community? Ako si Judes Gavilan, lead editorial researcher Sa na Spain, Rappler. grabe. Ang tawag dito, nota simple. Sinasabi dito kung sino ang may-ari ng isang property sa Spain. Dito, makikitang binili ang mansyon noong January 2024 ng isang kumpanyang nagangalang Cecil Property. Okay, ayan po ha. Cecil Property yung bumili. Pero tingnan nyo kung papaano ng Rappler. Itong Rappler kasi, mga sangkay, ito, matindi po itong matinding pagkukonekta nila kay former House Speaker Romualdez. Itong Cecil Property, binuo just days bago binili yung mansyon. Red flag daw yan, sabi ng legal experts. Kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. Naalala nyo yung sinabi, mga sangkay, nila DILG Secretary na nahihirapan silang kumuha ng mga information laban kay Romualdez kasi nga po ang linis daw po ng pagkakatrabaho. Kita nyo, mga sangkay, may mga nagsasabi nga po na bago kayo mag-akusa kay Romualdez, magpakita muna kayo ng ebidensya. Which is, totoo naman, mga sangkay. No, kailangan po talaga ng ebidensya. Mahirap naman kung ngak-ngak sila ng ngak-ngak nang walang ebidensya. Pero baka magaling lang talaga si House Speaker magtago, no? Kasi ang galing eh. Pero ulitin ko, mga sangkay, itong mga property, nakita po ito ng Rappler. Sila po yung naghahalungkat dito, mga sangkay, para pong mala-bilyonaryo news channel po sila. At may clues mismo sa registration papers nito. Dalawang pangalan kasi doon ang posibleng konektado kay Romualdez. Ayan na. Doon muna tayo sa isa. Ang Bravos Holdings na based sa Pilipinas. Okay. Ayon sa papeles nito sa Securities and Exchange Commission, si Attorney Jose Raulito Paras ang sole incorporator nito. Isa siyang malapit na business associate ni Romualdez. Okay. Magkabrad sila sa Upsilon Sigma Phi. Dati rin siyang nasa board of directors ng Benguet Corporation ng pamilyang Romualdez. Magkapareho pa nga ang address ng Bravos sa address ng law firm ni Paras, na may mga top officials na dati ring business associates ni Romualdez. Pero hindi lang yan ang connection. May isa pa akong pangalang nakita. Si Jonathan Jaya Sudir, nakalista na shareholder ng Cecil Property. Okay. Anak siya ni Jaya Sudir, isang Malaysian businessman na malapit kay Romualdez. Medyo sketchy ang background ni Jaya Sudir sa Asia. Pero paano siya connected kay Romualdez? Siya raw ang nag-imbita kay Romualdez na manood ng F1 event sa Singapore. Ang asawa ni Jaya Sudir, si Cristal Jacinto. She owns Contis and Wendy's sa Pilipinas. Present siya sa lahat ng State of the Nation address to President Marcos since 2022. In case you miss it, magpinsang buo si Marcos at Romualdez. Pero back to Cristal Jacinto. Present din siya noong presidential inauguration. Palagi ring present si Romualdez sa mga grand opening ng businesses ni Cristal Jacinto. Pumunta pa nga siya at least once sa birthday party ni Cristal. May mga nagsasabi na wala naman sa mga dokumento ang pangalan ni Romualdez. Pero enough to raise questions about the property transaction ang lumalabas na network ng mga tao. Hindi kasi to first time. May isa pang property si Romualdez sa US naman na inilipat niya sa isang kumpanya na headed by another Upsilon broad.
Kung titingnan natin yung trend, baka nga marami pang ibang property na konektado kay Romualdez. So, email us at Kaya nga lang, mga sangkay, parang kung magkakaroon ng kaso, magagamit kaya yan? Kasi ang galing po ng pagkakatakip. Just in case, kung halimbawa, totoo naman na si Romualdez yun, siguro may mga lawyer ditong makakapag-komento. Magagamit kaya yan? No? Na kumbaga, pinaka-ebidensya sa korupsyon laban po kay Romualdez. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Naku, ang dami pong kalat na kalat po ito ngayon, mga sangkay. Yan, when something fishy, go offshore, stay anonymous. Sino ba maniniwala na walang alam si Romualdez sa korupsyon? Sabi po ni Vivencio. Sabi naman ni Aliyah, link by associations is not proof. Due process pa rin para kay Romualdez. Okay, so yan po yung mga komento ng mga kababayan natin. Halo-halo, no? May mga anti, may mga pro. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.